Sa inyo lahat, ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Muli po, maraming salamat po sa lahat po na nag-like, nag-share, nag-comment at nag-subscribe sa aking channel. At patuloy po na nanonood ng lahat po ng video na aking ginagawa. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayo updated sa lahat po ng video na aking gagawin. So, ngayong araw po na to ang aking i-discuss sa inyo. Ito yung tinatawag nating booster amplifier. Kung natatandaan nyo, sumikat to noong 80s, 90s, na kapag sumakay ka sa mga hataw na jeep, ay karamihan sa kanila ay merong ginagamit na booster amplifier. Kaya asahan mo, pag nandun ka na, lumalagabog yung dibdib natin sa sobrang lakas ng bass na to. Ito ay sumikat talaga. Dahil napakadaling assemblein, napakadaling i-troubleshoot. Meron ka lang car stereo, tapos papartneran mo ng booster amplifier. So, lalakas na yung tunog ng sounds mo. Kaya lang, ang booster natin, kung ang signal mo sa amplifier ay hindi maganda, of course, ang output mo rin ay malakas na hindi maganda. Kaya sumikat yung mga amplifier na pioneer na gumagamit ng IC, kung natatandaan nyo po, ito yung AN214. Kaya lang, bigla itong nagmahal, kaya minsan ang nagagamit ko yung 15 watts na BA5406, saka yung UPC 1230 na 30 watts na amplifier. Bagay na bagay kasi, ayun yung madalas kong magamit sa booster amplifier. So, this time, ipapakita ko sa inyo tong ginawa ko na nakatabi na. So, ito ay isang paalala lang sa mga ibang technician. Ito ay i-design na ganito talaga ang itsura. Nandito yung volume, bass, treble, then of course yung balance. So parang sasakyan din, kulang na lang ng 4 na gulong, aandar na to. Pero usually sa hood to ng uluhan ng driver ilalagay, nakaganon. So, at meron tong speaker terminal sa likuran. So positive, negative, positive, negative. So bali, dito ilalagay yung ating speaker terminal. Then ito ay naglagay pa ng fuse. Andito na rin yung supply voltage niya. Speaker, left and right channel, then positive, negative. Then yung fuse natin. Then meron tayong dalawang input dahil nilagyan na to ng amplifier. Dahil hindi natin mailalagay yung tuner natin or yung tinatawag nating Walkman kung ididiretso natin sa booster. Kaya ang kailangan kasi ng booster ay yung signal ay dumaan na sa mababang wattage ng amplifier. So, nagkaroon tayo ng dalawang output dito para in case na gusto mong dalawang amplifier na merong booster ang gagamitin mo, dito ka na lang magja-jack papunta dun sa kabila. At the same time, meron akong on and off dito. So, bubuksan natin yung loob para mas makita nyo. So, meron tong tagalawang power transistor. Bali, ang wattage lang nito ay 70 watts. Ang wattage ng booster ay kinukuha yan lagi kung ano ang watts ng output ng output transformer ng booster natin. So, ang input ay pare-pareho, ibig sabihin standard, pero meron tong mga tatak ng araw sa tindahan, yung RDLO, ganyan, matchback. Pero sabihin mo lang na input transformer, bibigyan ka na. Pag sinabi mo namang output transformer, tatanungin ka kung ilang watts. Meron tayong pang 30 watts, meron pang 50 watts, meron tayong pang 70, pang 100, 150, hanggang 200 watts at 250 watts. Ito yung mga available na nabibili sa tindahan sa mga electronics. So, kaya buksan natin para mas makita nyo kung ano ang nilalaman nito. So, dahil tagalawala yung ating tinatawag na power transistor, ito yung kabilang channel, ito yung kabilang channel, left and right channel. So, bali, dahil 70 watts lang yung transformer, ito ay ini-rewind ko pa. So, kaya abangan nyo yung susunod na topic natin dito. So, magre-rewind ako ng input transformer at magre-rewind din ako ng output transformer. So, depende na lang sa materyales na meron ako na available. Pero, pag ginaid ko naman kayo, pagkakaroon na rin naman kayo ng idea about sa paggawa nitong booster amplifier. So,
Ayan, ito na yung pinaka-wiring nito. Napakarami. So, ito yung ini-rewind ko na dalawang output transformer at dalawang input. Ito yung input. Ayan, nasa loob, pareho. So, ito yung amplifier. Magkasama kasi meron na tong left and right na amplifier at left and right na ating booster amplifier. Kaya 2 channel to. So, ang ginamit ko na IC pa dito sa amplifier neto, nung nagmahal yung AN214, ang ginamit ko na dito ay BA5406 sa dalawa. Then, dual yung volume control natin dito dahil nga left and right channel. So, mas madaling i-troubleshoot to kaysa dun sa mga power amplifier natin sa ngayon na ginamitan ng mga MOSFET power transistor. Ito ay talagang repairable. So, pag sira yung amplifier, sa amplifier ka lang po-focus. Pag sira sa booster amplifier, sa booster ka lang. Usually, input saka output transformer. So, standard ang input natin. Nagbabago lang ang wattage ng booster kapag lumalaki yung ating output transformer. So, ibig sabihin, pag lumaki yung output transformer, tataas yung wattage, obligado naman tayo na dagdagan natin ng dagdagan yung power transistor para hindi naman mahirapan at mag-init yung dalawang power transistor natin. So, dinadagdagan. Pero walang kinalaman yung pagdami ng ating transistor sa pagtaas ng wattage ng ating booster amplifier. Hindi po lumalakas. Tumatatag lang po yung ating sounds natin na kahit magdagdag tayo ng speaker ay hindi to basa-basa manghihina. Ang meron talagang pinakamalaking role para tumaas ang wattage ng booster amplifier natin ay baguhin o palakihin ang ating output transformer. So kaya ito ay ginawa para isasaksak na lang dito sa tagiliran yung Discman nung araw, rather yung cassette deck, yung ating Walkman. So saksak na dito, diretso na, magpapatugtog na. Kaya lang may mga nagtatanong dito sa akin na kung itong booster amplifier daw ay kung gagamitin sa loob ng bahay. Pwede naman po. Kaya lang nakita nyo ang laki ng output transformer. 70 watts po to, bali 140 watts. Kailangan ang power supply mo, doble rin ng laki ng nakikita nyong output transformer. Ayun po ang basehan. Minimum ka. For example, ito, kasi laki ng 33 ampere. Eh, dapat mas malaki pa dun sa dalawa. More than 6 ampere o 8 ampere or mas maganda, mas mataas pa. Ito ay amplifier na pang outdoor, na pang battery. Alam niyo naman yung battery ng sasakyan natin, napakataas ng wattage. Mataas ang rather amperahe. Kaya kayang-kaya niyang supplyan yung ating booster amplifier. Pag ginamit mo sa loob ng bahay to, kailangan meron kang power supply na malaki ang transformer. So, ngayon gusto ko ipakita yung diagram nito. Ang diagram kasi nito, ito yung PNP transistor na ginamitan ko ng MJ2955. Wala tong insulator na mica kasi ang collector niya ay negative. Pero yung isang version natin na diagram ay merong mica kasi ang collector ay positive. At gumamit din tayo nung araw na medyo may kamahalan yung transistor, yung B449 na transistor. Pero dahil may kamahalan, ang madalas natin gamitin ay MJ2955 saka 2N3055. So kung ready na kayo, ipapakita ko sa inyo yung diagram para mas lalo nyo maunawaan itong pinag-uusapan natin na booster amplifier. Dalawang input, dalawang output. Diagram ng ating booster amplifier. Ito yung booster amplifier natin na merong output ng ating transformer at meron tayong input transformer. So input, then of course yung output nito ay mababang wattage ng amplifier. So example natin, AN214 yung IC natin. So dito ngayon pupunta o isasaksak natin
yung output ng Walkman natin na sumikat nung araw para padaanin sa mababang wattage na amplifier para pumasok naman sa booster amplifier natin. So, ito naman yung tinatawag nating schematic diagram of a PNP booster amplifier. So, meron tayong dalawang transistor dito at meron tayong output transformer. Kapag pinalitan natin ng mas malaking transformer itong output na to, obligado tayo na mag-parallel ng another transistor dito. So kung magdadagdag ako ng isang transistor dito, magdadagdag din ako dito sa taas, magpaparallel. Kayo na po ang kung ilan po yung gusto nyo na ilagay. For example, dalawa rin dito. Kung tatlo. Mas maganda, mas marami para hindi kagad magiinit yung ating power transistor. Pero ang merong pinakamalaking role para tumaas o lumakas yung sounds yan, of course, siyempre pag lumalaki rin yung ating output transformer. Standard tayo sa input transformer, dito papasok yung signal na kailangan dumaan na ng amplifier. For example, yung car stereo natin, ipapasok natin dito, may amplifier na yun. So, lalakas yung car stereo natin. Meron tayong dalawang resistor na 5 watts, 470 na 5 watts, 470 ohms, saka 12 or 15 ohms. At nilagyan ko dito ng filter capacitor para masala yung kuryente na manggagaling dun sa battery natin. Ito yung positive, ito yung negative, of course yung speaker natin. Kaya meron tayong dalawang transformer. Kaya ang sukatan ng power supply natin, dahil malaki yung transformer at isang maliit, kung magto-2 channel yan, dalawang input, dalawang output, dapat mas malaki ang kalalabasan ng power supply mo, yung amperahe ng ating power supply para kaya niyang i-drive yung booster amplifier natin. So, ayan po ang ibig sabihin. Ito po yung ating pinaka-schematic diagram ng PNP booster amplifier. Ayan, nakatapos na naman tayo ng isang pag-aaral at nabalikan na natin yung mga nakaraan natin sa ating booster amplifier. So, alam ko nakaka-relay yung iba dyan, lalo na yung mga driver na mahilig sa sound system. So, talagang sikat na sikat ang booster amplifier. So, muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo lagi-lagi. Salamat po ulit sa inyong lahat. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching.